2007 po nung unang maglabas ng Cherry car dito sa Pilipinas. At ito po yung Cherry QQ. Pero as we all know, hindi po ito nag-click. Dahil nagkaroon po ito ng mga issue sa quality at saka sa availability ng mga pyesa. After ng ilang taon, 2 beses po itong nakapagpalit ng distributor. Pero ganun pa rin po, hindi pa rin ito nag-click. Pero pagdating po ng 2019, for the 4th time, nagpalit po ulit ito ng distributor dito sa Pilipinas na napakaraming tempting offers para sa mga naghahanap ng sasakyan na kahit anti-China ka, ay baka mapadalawang isip ka sa pagpili ng sasakyang bibilin mo. So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. Ang Cherry ay nagsimula po noong 1997 mula sa mga Chinese businessmen na binakapan ng Chinese government. Ang style po nila ay typical na Chinese company. Magtitipid sa research and development pagkatapos mangongopya ng ibang product. Pero kahit na mga copy yung ginagawa nila noong early 2000s, yan po ay bumenta sa China kasi mura. Tapos guys, pumartner sa kanila ang Jaguar at saka Rover. Ganun po kasi ang paraan ng mga foreign car manufacturers para makapasok sila sa China. Pumapartner sila doon sa mga local brands. Ang Cherry po ang nag-a-assemble ng mga Jaguar at saka Rover na dinidistribute sa China. At capable po sila makapag-produce ng over 200,000 units sa loob ng isang taon. Dahil po dyan malaki ang inunlad ng Cherry. At katulad din po ng ibang Chinese brands, gusto din po ng Cherry na makapag-export. Kaya nakarating po sila dito sa Pilipinas noong 2007, kaya nga lang hindi naging maganda ang sales, tapos hindi rin naging maganda ang feedback ng mga nakabili. Kaya obviously hindi po ito nauso dito sa atin. Isa pa guys, kasi ang mga Pilipino mas believe sa Japanese brand na sasakyan. Tapos guys, meron din mga Pinoy na merong anti-CCP attitude. So dumaan po ang 12 years, wala pong pinatunguhan ang Cherry dito sa Pilipinas. Pero pagpasok po ng 2019, iba na po uli ang distributor nila. Ito po ay ang UAAGI or United Asia Automotive Group Incorporated. Sila din guys yung nagdi-distribute dito sa Pilipinas ng Foton na number 1 Chinese brand vehicle dito sa atin. Doon po yan ina-assemble sa may Clark, Pampanga. Mas maganda po ang strategy ngayon ng UAAGI kaysa sa dating distributor. Alam nila na mas preferred ngayon ng mga Pinoy buyers ang mga SUV at saka crossover, kaya ang mga ino-offer nila ngayon dito ay puro ganyan. Katulad ng Cherry Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 5X at Tiggo 2 Pro. Tapos guys, katulad ng Geely, jump pack din ito sa technological features, pero ang price ay very competitive. Actually, mas mababa pa kaysa doon sa mga kilalang brands. Kaya kahit na loyal ka sa Japanese or Korean or American brands na sasakyan, ay maiintriga ka. Nag-offer po sila ng mga unbelievable warranty. Katulad ng 10 years or 1 million kilometer warranty sa makina. 5-year warranty naman, bumper to bumper sa body. Tapos meron pa silang 3 years emergency road assistance package. But wait, there's more. Meron din silang 3 years free PMS na pwede ring home service. Ngayon guys, sinabi kong unbelievable kasi ngayon lang po ako nakarinig ng mga ganyang offer. Actually, kung hindi ko po ito ni-research, hindi ko po ito malalaman. Kaya doon po sa mga naka-Cherry dyan, comment lang po kayo sa baba kung ito po ay totoo or chika lang. Kasi guys, pag ganito ang warranty ng isang car manufacturer, it's either na talagang malakas lang ang loob nila or sobrang confident sila doon sa produkto nila. Oh, wow! Hindi lang yan guys, sabi ng UAAGI na hindi mamumblema yung mga makakabili ng product nila pagdating sa parts. Kasi nag-stock na daw sila ng enough parts dito sa Pilipinas para hindi na o-order sa China. Kapag mayroong nasira, mayroong kagad silang maibibigay. In fact, kaya nga daw nilang assemblein ang isang buong Cherry na unit sa dami ng mga parts na naka-stock sa kanila. Ayon yan sa research ko sa internet. Kaya yung mga naka-Cherry dyan, pasok lang sa comment section. Pero guys, ang isa sa dahilan kung bakit malakas ang loob ng Cherry sa pagbigay ng mga ganyang warranty, kasi sila po ay ISO certified na.
Sa mga hindi po nakakaalam kung ano tong ISO, ito po ay ang agency na nagse-certify kung ang product ng isang kumpanya ay high quality at nakapasa sa international standards. ISO 9001 gives the requirements for a quality management system that enables organizations to meet their customer quality requirements in terms of customer satisfaction, regulatory compliance, and continual improvement. Alam nyo guys, nung una ako nakakita ng Chery car noong 2007, ang feeling ba ay parang nung nakakita ako ng Daewoo Racer noong 1990s. Yung bang hindi mo mapigilan na maging judgmental? Kasi dun sa itsura pa lang ng product, alam mo nang walang patutunguhan. Pero after ng lockdown, nakasalubong po ako for the first time ng Tigo. So sinundan ko po ng tingin. Tapos doon ko nakita sa likod, Chery pala may gawa. Akala ko kasi may bagong labas ang Toyota at saka Honda. Ganun na po ang mga design nila. Malaki na ang inimprove. Yan po ay dahil sa afford na nilang kumuha ng maayos na car designer. Katulad po ni Kevin Rice na isang Briton. Mas kilala po siya sa mga dinesign niyang BMW 4 Series at mga gawa ng Mazda. At aminin ko sa inyo guys, every time na makakasalubong ako ng Chery dito sa amin ay pinagmamasdan ko maigi. Kasi guys, bihira pa naman po dito sa may kawayan ng meron yan. Kaya pagka nakakasalubong ako ay napapalingon ako. Natatandaan nyo ba guys si Marlo Arizala na sobrang hinamak noon sa internet. Pagkaraan ng ilang operasyon, nag-comeback po siya. At ang pangalan niya na ngayon ay si Sander Ford na napakalaki ng improvement mula doon sa dati niyang itsura. Parang ganun po ang nangyari sa Chery. Nagkaroon ng total makeover. Tapos hindi lang po sa panlabas na anyo nagkaroon ng makeover ang Chery. Kasi alam nyo guys, lumawak na rin po ang kanilang research and development. Merong nakabase sa China, sa US, sa Germany at saka sa Brazil. Tapos guys, hindi sila nanghihira ng designs ng mga makina nila at saka transmission sa ibang mga sikat na car brands. Sariling gawa po nila lahat ng mga makina at transmissions nila. Tapos na ipagmamalaki po nila na noong 2019, sila po ang nanalo ng Best CVT Transmission sa International Seminar on Transmission Technology Innovation. Para doon sa CVT na ikinabit nila sa Chery Arizo. Sa ngayon guys, ang Chery ang China's largest vehicle exporter. Nasa mahigit 80 countries ang ini-exporta nila. Kasama na po dyan ang Pilipinas. Personally, nakakatempt talaga yung mga offers nila at kung ako lang ay mayroong pan-down at saka panghulog, malamang na bumisita ako dyan. Kasi guys talaga nakakaintriga. At hindi po ako magtataka kung this time sa pang-apat na try nila na makapasok sa Philippine automotive market ay magtagumpay na sila. Kaya guys, baka may mga tropa tayo dyan na naka-Chery. Ini-invite ko po kayo na pwede nating i-feature yan dito sa DMA para mabigyan natin ng mas magandang review. Nice. So I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin about Chery. Huwag nyo po sanang kakalimutan mag-like, importante po yan. Pagkatapos po doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button tsaka yung notification bell para palagi kayong updated pag may bago tayong uploads. So muli, ito po si Kuya Migmig na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!